571. Anong nangyayari? Lindol ba? Nataranta ang lahat ng nilalang. Ang ilang mga magsasaka ay isa-isang pumailan lang sa langit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, nagtago rin ang ilang malalakas na magsasaka para imbestigahan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nila makita sina Santos at Dustin. At hindi rin nila makita ang mga dragon sa lupa. Kaya hindi nila masabi kung ano ang nangyayari. Nakikita lamang nila ang mga epekto. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakakita ng dahilan na nagpagulo sa kanila ng walang katapusan. Dustin, pakibantayan ang pinakamahalagang lugar na sinabi ko sa iyo. Kailangan mong pigilan ang Earth Dragon na kumakatawan sa mata ng array mula sa pagtakas sa mga spot na ito. Pupunta ako at basagin ang array. Agad na sabi ni Santos kay Dustin. Sige. Tumango si Dustin. Whoosh! Bumaba si Santos sa ilalim ng lupa at sumugod na may matinding pagkiling sa Earth Dragon na kumakatawan sa mata ng Hanay. Ang lumang kumpas ay lumutang din sa itaas ng ulo ni Santos, na nagbubuga ng nakasisilaw na dilaw na liwanag na parang maliwanag na lampara. Daan-daang mga watawat ang lumulutang sa himpapawid. Naglalabas ng malakas na aura. At tinulungan nila si Santos sa kanyang gawain. Bastard! Stop struggle already. Si Santos ay kahawig ng isang Diyos na bumababa mula sa langit. Habang siya ay umuungal at nag-uutos sa kanyang kapangyarihan ng may gilas. Boom! Sa ilalim ng lupa na pinakamalapit sa kanya. Isang Earth Dragon ang tumalikod at agad na tumakas. Ang Earth Dragon na ito ang pinakamalaki sa lahat ng uri nito. Isa pa, nang dumating sina Santos at Dustin sa itaas ng kontinenteng ito kanina. Palihim itong nakatitig sa kanila na para bang kumikilos ito. Sa utos ng kung sino. Ang Earth Dragon na ito ang sentro ng 5 Elements Array. At responsable ito sa pagpapanatili ng operasyon ng kontinenteng ito. Nang si Santos ay nasa ilalim na ng lupa. Kumilos kaagad si Dustin. Agad siyang lumapag sa isang partikular na posisyon. Bahagyang gumalaw ang dumi sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang posisyon na ito ay isa sa mga mahahalagang punto ng 5-element array. Pumunta ka, sigaw ni Dustin. Dahil dito, 10,000 Earth Dragon ang sumugod sa lupang nilikha ni Dustin kanina at umikot sa hangin. Ang mga ito ay kahanga-hanga, habang sila ay pumailang lang sa kalangitan na parang mga bahaghari na dumadaloy. Ang mga dragon sa lupa ay lumipad ng pataas, at pagkatapos ay sumisid sila sa lupa upang ipagtanggol. Sa una, tila, pinili nila ang mga random na posisyon. Ngunit maaaring sabihin ni Dustin at Santos na pinipili nila ang mga posisyon na ito para sa isang magandang dahilan. Ang mga posisyon na ito ay lahat ng mahahalagang punto ng array. Dustin, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Nagtitiwala ako na ikaw ay magiging isang mahusay na Earthmaster sa hinaharap. At ang iyong mga tagumpay ay hindi magiging mas mababa kaysa sa akin. Puri ni Santos nang makita ang ginagawa ni Dustin. Habang tumatagal na kasama niya si Dustin, mas lalo niya itong pinahahalagahan. Boom! Biglang, ang buong lupa ay tinamaan ng isang malakas na lindol. Sa ilalim ng lupa, hinabol ni Santos ang Earth Dragon na kumakatawan sa mata ng array. Shoop! 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 Sa panahon ng paghabol, paulit-ulit na inihagis ni Santos ang mga banal na sandata, na inayos ang mga ito sa mga tiyak na posisyon. Kasama sa mga banal na sandata na ito ang mga tansong barya mula noong sinaunang panahon. Isang 8 diagram na salamin. Isang purple gourd. Isang lanes ruler. Isang spiritual rune seal. At iba pa, napakaraming uri ng mga ito kaya namangha si Dustin nang makita sila. Talagang tinutupad ni Master Santos ang kanyang katanyagan bilang isa sa pinakamakapangyarihang Earthmasters mula noong sinaunang panahon. Siya ay nagmamay-ari ng napakaraming mahalagang banal na sandata. Bawat isa sa kanila ay katangi-tanging pagmasdan. At lahat sila ay may sapat na kapangyarihan upang lipulin ang isang buong kontinente. Napaisip si Dustin sa sarili. Halos maglaway na si Dustin. Habang pinagmamasdan si Santos,
Hindi na siya makapaghintay na maging kasing lakas ni Santos. Dahil tanging ang makapangyarihang Earthmasters na tulad niya ang makakakuha ng napakalakas na divine weapons. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang Earthmasters ay maaaring makakuha ng higit na kapangyarihan sa tulong ng mga tiyak. Makapangyarihang banal na sandata, habang inihagis ni Santos ang higit na maalamat na mga banal na sandata. Nagsimulang magbago ang buong mundo sa ilalim ng lupa. Nagsimulang lumitaw ang invisible energy wall, na humaharang sa daan ng napakalaking Earth Dragon. Hindi nagtagal, wala na itong mapupuntahan, dahil ang bawat direksyon ay nakaharang sa kanilang dinadaanan. Boom! Sa wakas, wala itong choice kundi makipaglaban kay Santos ng direkta. Si Santos ay isang sikat na Earthmaster, at ang kanyang Earth Exploring Technique ay napakahusay. Paanong ang Earth Dragon na ito ang kakampi niya? Sa gayon, mabilis na natapos ang labanan. I-Freeze, ang makalupang dragon, na kumakatawan sa mata ng hanay, ay na-freeze sa lugar at hindi makagalaw sa ilalim ng spell ni Santos. Nagawa natin. Bulalas ni Dustin. Pareho siyang namangha nang makitang kumilos si Santos at tuwang-tuwa na sila ay matagumpay. Oo. Matagumpay nating na-control ang mata ng array. Ibig sabihin, nasira na natin itong 5-element array. Tumango si Santos at ngumiti. Bahagya niyang iwinagayway ang manggas at ipinasok ang Earth Dragon sa loob. Let me tell you, the beginning is always the hardest. After this, we will have a much easier time ahead of us. Paniniguro ni Santos kay Dustin na may matamis na ngiti. Master Santos, mas maganda ka ngayon, sabi ni Dustin. Kung ikukumpara sa dati niyang basa-basa na estado, mas naging matino si Santos ngayon. Oo, alam ko na ang itsura ko ngayon. Nasa state of consciousness na kasi ako. Pero panandalian lang ang ganoong estado. Maya-maya, magugulo na naman ako. Tsaka marami nang nangyari sa nakaraan. Pero hindi ko na maalala ngayon. Marami na akong alaala na nawala. At naging hindi kumpleto ang buhay ko. Napabuntong hininga si Santos sa walang magawang tono. Gayunpaman, ang kanyang mapanglo ay agad na nabura. At ang solemn na nakalooban sa kanila ay biglang naalis. Biglang nagningning ang mga mata ni Santos. Habang matamang nakatitig sa unahan ng mga ito na may masamang tingin. Sino nandyan? Magpakita ka. Isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Sila ang may pinaka hindi inaasahang bisita. Ako na, Thad. Nandito ako para kay Dustin. Thad. Nagulat si Dustin habang nakatitig sa matangkad na figure sa kanyang harapan. Matapos niyang malampasan ang unang pagkabigla, naisip niya kaagad si Caroline. Thad. Anong ginagawa mo dito? Anong gusto mo? Payo ko. Ibalik mo si Caroline sa akin ngayon din. O sisiguraduhin kung magsisisi ka. Matigas niyang sabi. Dahil doon, ibinuka niya ang kanyang bibig. At lumipad palabas ang maliit na lilang espada. Nanatili itong nakabitin sa harap ni Dustin. Handang umatake sa utos niya. Kasabay nito, sa ilalim ng kontrol ni Dustin, ang kontinente ng 80 milyong square miles ay sumugod sa kanyang katawan. Naglabas ito ng maliwanag, na makalupang dilaw na ilaw. At naglabas ng maraming ron ng batas sa lupa. 10,000 Earth Dragon ang makikita na gumagalaw sa itaas ng kontinente. Ipinatawag din niya ang Reincarnation Token. At hinawakan ito sa kanyang kamay. Handa siyang i-activate ito anumang oras para makatakas kung kinakailangan. Panghuli, nagpadala siya ng mensahe sa kuta ng mga Diyos ng liwanag upang tumawag ng backup. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng resources, na mayroon siya sa harap ni Thad kung gusto niyang makaalis dito ng buhay. Sa puntong ito, si Dustin ay nasa mataas na alerto at inihanda ang kanyang sarili na kumuha ng mga nakamamatay na suntok mula kay Thad. Kung ikukumpara ang iba't ibang uri ng mga kalaban na nakalaban niya sa maraming laban sa nakaraan, si Thad ay isang ganap na kakaibang uri. Isa siya sa mga nangungunang master mula sa mga Diyos ng kadiliman. Bukod dito, naisip din niya na ang iba pang nangungunang mga master ng mga Diyos ng kadiliman ay maaaring nakatago sa malapit dahil nandito si Thad.
Kung saan, magkakaroon ng mas maraming manlalaban maliban kay Thad. Alam na alam ni Dustin na nasa panganib ang kanyang buhay. Hindi ito maganda. Master Santos, baka nalaman ng mga Diyos ng kadiliman ang ginagawa natin kaya nagpadala sila ng mga tao dito para pigilan tayo. Napakalakas ng lalaking nasa harapan namin. Master Santos, mag-ingat ka, sabi ni Dustin kay Santos through his spiritual sense. So ikaw si Thad. I never thought that I'd see you again. Sabi ni Santos habang nakatingin kay Thad na may masalimuot na emosyon sa mga mata. Master Santos, ikaw, hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Napailing si Thad nang makita si Santos na matagal na niyang inaakalang patay na. Hindi ako napatay sa labanang iyon. Mukha kang namumutla. Kitang-kita ko na gulat ka. Naaalala mo ako ng isang bagay mula sa aking nakaraan. Isa ka sa umatake sa akin, di ba? Sabi ni Santos habang nakatitig kay Thad. Oo, tama ka. Isa ako sa mga sumalakay mo. Sagot ni Thad na tumango. Na nagpapakita ng bakas ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang mga Diyos ng kadiliman ang dapat na managot niyan. Nakonsensya pa rin si Thad sa pag-iisip ng mga inosenteng Earthmasters na iyon. Nanghihinayang siya na nasangkot siya sa kanilang pagkamatay. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Malungkot at miserable ang itsura ni Santos habang inaalala ang kanyang nakaraan. Mayroong hindi mabilang na mahuhusay na Earthmaster sa 3,000 malaki at maliliit na universo sa likod nila. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nawala sa paglipas ng mga taon. Mula noon, walang sino man sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ang nakakita mismo ng Earthmasters. Si Santos ang pinakamapalad sa kanila, na nailigtas ni Parker ng nagkataon. Sayang, walang ginawang masama ang Earthmasters. Nakagawa ako ng mga kakilakilabot na bagay sa iyo. Nakagawa nga ako ng napakabigat na krimen. Sabi ni Thad na may pagsisisi na tingin kay Santos. Sa katunayan, noon, bilang isa sa mga nangungunang pinuno ng mga Diyos ng kadiliman, mahigpit din niyang tinutulan ang plano ng pagpatay sa Earthmasters. Gayunpaman, sa oras na iyon, isinasagawa nila ang isang malaking plano. Upang matiyak ang tagumpay ng plano. Iginiit ni Hackett at Elliot na lipulin ang Earthmasters. Pagkatapos ng napakaraming debate, walang choice si Thad kundi pumayag. Ang masaklap pa, pinadala rin siya para makibahagi sa massacre sa Earthmasters. Thad, inamin mo na sa wakas na nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Marami kang ginawang kasuklam-suklam. Lalo na sa mga inosenteng tao. Panoorin mo ako, lilipulin ko kayong lahat balang araw. Sigaw ni Dustin sa matigas na tono. Master Santos, huwag kang mag-alala. Natanggap na ni Master Parker at Master Althea ang mensahe ko at papunta na sila. Malapit na tayong maging ligtas, sabi ni Dustin kay Santos sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa oras na iyon, sina Parker, Althea at iba pang mga nangungunang Diyos ng liwanag ay patungo sa kinaroroonan nina Dustin at Santos. Dustin, nandito lang talaga ako para sayo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naparito. Sabi ni Thad habang nakatitig kay Dustin. Ha? Bakit? Wala tayong dapat pag-usapan o ayusin. Maliban sa isang bagay, mas mabuting ibalik mo sa akin ngayon si Caroline. Kung hindi, pagsisisihan kita. Nakangiting tugon ni Dustin. I'm glad you mentioned it. Actually, I'm here to return Caroline to you. Kapag bumalik siya sa'yo, please take good care of her for me. Sabi ni Thad. Pakiulit. Laking gulat ni Dustin na hindi siya sigurado kung tama ba ang narinig niya kay Thad. Iyon ang huling bagay na inaasahan niyang marinig mula kay Thad. Ano ba ang nangyayari ngayon? Bakit biglang nagbago ang isip ni Thad? Naisip niya, Thad, sinasabi mo bang ibabalik mo sa akin si Caroline? Nag-aalangan na tanong ni Dustin na parehong nagulat at natuwa. Narinig mo ako, matagal ko na itong pinag-isipan. Ikaw ang perpektong tao na magbabantay kay Caroline. Kaya heto ako, at saka, pakiusap, alagaan mo sandali ang iba pang miyembro ng ating lahi. Sabi ni Thad.
Bago pa makapagsalita si Dustin, lumipad na ang isang pulutong ng mga nilalang mula sa katawan ni Thad. Bumaba silang lahat sa harap ni Dustin. Nalabis siyang napabuntong hininga. Lahat sila ay miyembro ng masasamang lahi ng Anino. Kilalang kilala ni Dustin ang mga miyembro ng Evil Shadow Race, kaya agad niyang nakilala ang mga ito. Sa gitna, nagniningning na parang hiya sa isang balde ng buhangin si Caroline. Nakatayo sa gitna nila, Caroline. Nagiging wild sa tuwa. Tumakbo si Dustin papunta sa kanya. Bago pa niya napagtanto ang nangyayari. Nakayakap na ito sa kanya. At maalab na hinahalikan. Caroline, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na bumalik ka. Bulalas ni Dustin. Sa panahong ito, nag-aalala siya sa kanya at nami-miss siya. Ngayon siya ay bumalik sa kanya ng ligtas at maayos. Nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan at kaiganhawahan. Dustin, na-miss kita ng sobra. Nagulat din si Caroline at natuwa nang makita si Dustin. Hinawakan siya nito ng mahigpit at hindi binitawan. Sobrang na-miss niya si Dustin sa buong panahong magkahiwalay sila. At ngayon ay napaluha siya sa tuwa. Sa harap ng lahat, ilang oras na nagyakapan ang dalawa. Sa sobrang saya, Ivy and Sue told me to bring you back. And now, I finally made it. Bulong ni Dustin kay Caroline. I know that they are concerned about me. I've missed them too. Malumanay na sabi ni Caroline habang nakapatong sa mga bisig ni Dustin. Ang mga miyembro ng masasamang lahi ng Anino ay nakatayo sa paligid. Hindi umimik, walang nang ahas na istorbohin sila. Nakatayo si Santos sa malayo habang pinagmamasdan ang eksena ng may interes. Tinitigan ni Thad sina Dustin at Caroline gamit ang malalaking mata nito na inilagay kung saan dapat naruroon ang kanyang mga utong. May bakas ng guilt sa kanyang mga mata. Caroline, patawarin mo ako. Baka hindi nakita pinaghiwalay ni Dustin. Biglang sabi ni Thad. Lumingon si Caroline at tumingin kay Thad. I know that you did it for my sake. Anyway, I don't blame you at all. Magalang niyang sabi kay Thad. Ancestor. Ano bang nangyayari sa'yo? Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Biglang tumili si Caroline. Pakiramdam niya ay nanghina na si Thad. Dahil umagos ang dugo ni Thad sa kanyang mga ugat. Naramdaman kaagad ni Caroline na si Thad ay nagtamo lamang ng malubhang pinsala. Ano? Nasaktan siya. Ano ba ang nangyayari? At bakit biglang ibinalik sa akin ni Thad si Caroline? May milyong tanong si Dustin habang nakapikit ang mga mata. Nakatingin kay Thad. Thad, anong nangyayari? Isa ba itong bitag? Hindi kita hahayaang sakta ng sinuman. Noon lang, ilang makapangyarihang figure ang lumabas sa kawalan sa di kalayuan. Dumating sina Parker, Althea, Frost, at iba pang makapangyarihang Diyos ng liwanag. Sa sandaling matanggap nila ang mensahe ng espiritual na kahulugan ni Dustin. Agad silang sumugod sa kinaroroonan nila. Dumating sila sa lalong madaling panahon dahil natatakot sila na baka may nangyari kay Santos. Kung tutuusin, siya lang ang taong may sapat na kapangyarihan na gumawa ng paraan ng pakikitungo sa masamang sanggol. Hindi nila maaaring ipagsapalaran na mawala siya. Kung si Santos ay mamamatay ngayon, ang mga Diyos ng liwanag ay walang ibang mapagpipilian kundi maghintay sa pagsilang ng masamang sanggol. Kapag nangyari ito, sino ang may kakayahang talunin ito? Kaya naman, hindi nila ma-stress kung gaano kahalaga si Santos. Hindi nagtagal. Maraming tanyag at makapangyarihang mga Panginoon at Diyos ng liwanag ang dumagsa sa harapan ni Santos upang protektahan siya. Inikat nila si Thad sa gitna at pinaghiwalay sila sa malayo. Thad, pumunta ka dito mag-isa. Agad na inilabas ni Parker ang kanyang espiritual na pakiramdam upang i-scan ang buong space cosmos pulgada sa bawat pulgada. Nalaman niyang walang kasama si Thad sa kanyang pagdating. Lubusan niyang hinanap ang sinumang magsasaka sa paligid na maaaring hindi niya nakalimutan. Nakakagulat, wala talagang tao. Thad, anong nangyari? Puro sugat at pasaka. Tinitigan ni Althea ang mga sugat sa katawan ni Thad. Nakakahiya ang itsura niya. May mga sugat siya sa buong katawan. Ang kanyang mga paa ay may namumuong dugo.
At ang kanyang mga damit ay lubos na magulo. Thad, bakit ka pumunta dito? Anong pakay mo? Tanong ni Parker. I'm here for Dustin. I didn't come here for a battle. I will leave as soon as I can. Nakalock ang mga mata ni Thad sa mga Diyos ng liwanag. Nasumpungan ng lambot sa kanyang mga mata, na para bang inilalantad niya ang kanyang kaluluwa sa mga ito. Parang bagbog ang boses niya. Parang nagsusumamo. Kung mag-cross ang landas nila sa ibang araw, hindi na makikita si Thad sa hindi magandang posisyong ito. Sa halip, ang kanyang presensya ay magiging makapangyarihan at makapangyarihan. Gayunpaman, ito ay naiiba. Siya ay labis na nabugbog at nabugbog. At halos humihingi siya ng awa sa kanila. Thad, alam mo ba kung nasaan ka? You are trespassing in our territory. Do you think you allowed to come and go as freely as you want? Kung hindi mo ipaalam sa akin ang totoong pakay mo dito, bawal ka para umalis. Nagboom si Oswald. Humakbang siya pasulong at nilapitan ang bagbog na lalaki. Kung sakaling may mangyari, lihim na inihanda ng mga Diyos ng liwanag ang kanilang mga pag-atake. Hingal na hingal silang naghintay sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, nag-alinlangan sila na gagawin ni Thad ang anumang marahas na bagay. Kitang-kita nila na siya ay nabugbog ng husto. Ang Diyos ng kadiliman na ito sa harapan nila ay isa sa mga pangunahing pinuno ng kanilang mga kaaway. At ngayon, ipinakita niya ang kanyang sarili sa isang kakilakilabot. Na anyo, sino mang matinong tao ay sasamantalahin ang pagkakataong ito para agad siyang patayin. Ito ay halos isang pagpapala para sa kanila. Kung siya ay mapahamak ngayon, ang madilim na bahagi ay tiyak na magdaranas ng isang malaking pagkawala. Ang bawat desisyon na gagawin nila ay magiging mahalaga sa sitwasyong ito. Ang kanilang mga moral na konstruksyon ay tatanungin. Ngunit ang ilang mga gawa ay kailangang gawin anuman ang mangyari. Isa lang ang nasa isip ng mga Diyos ng liwanag ang patayin si Thad habang may pagkakataon pa sila. Kahit na hindi sila magkakaroon ng disenteng patas na laban sa pagkakataong ito. Naghahanda na silang wakasan siya ng biglang. Si Caroline ay tumalon upang protektahan siya. No, nakikiusap ako. Please, huwag mong saktan ang aming ninuno. Please, umiyak siya. Ang kanyang nakakabighaning mga mata ay lumingon patungo sa mga Diyos ng liwanag. Na parehong nalilito at nagkakasalungatan sa kanyang biglaang interjection. Nang makita ang may pag-aalinlangan ng mga tingin mula sa mga banal na Diyos. Ang malungkot na babae ay lumingon kay Dustin. Dustin, tulungan mo ako. Hilingin sa mga matatandang ito na huwag saktan ang ating ninuno. Makikinig sila sa iyo. Desperadong pakiusap ni Caroline sa asawa. Ang kanyang mapanuksong mga mata ay nangingilid sa luha. At ang kanyang mga pisngi ay namumulasa. Pag-iyak, Caroline. Napatulala si Dustin. Hindi niya alam ang tamang salita na sasabihin. Sa isang banda, gusto niyang pakalmayan ang kanyang asawa at magtiwala sa bituka nito. Ngunit sa kabilang banda, kailangan niyang magtiwala sa desisyon ng kanyang mga kaalyado sa bagay na ito. Kahit na ang mga nangungunang master ay nawala ng mga salita. Caroline, kami, ang masasamang lahi ng anino ay hindi kailanman tatalikuran sa pakikipaglaban. Ni hindi kami hihingi ng awa sa sinuman. Gusto kong lagi mong tandaan ito. Sumimangot si Thad at pinatahimik si Caroline. Ancestor, you are seriously injured. Hindi ka na makakalaban. Humagulgol si Caroline. Bagamat hindi kailanman nagbigay ng pahintulot si Thad sa pagpapakasal ni Caroline kay Dustin at sinubukan niyang paghiwalayin. Sila, alam niyang ginawa ni Thad ang lahat ng ito para sa kanyang ikabubuti. Thad, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Biglang tanong ni Parker. Mula ngayon, hindi na ako kabilang sa mga Diyos ng kadiliman. At hindi na ako magiging kaaway mo. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa iba. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na lang. Tinitigan ni Thad si Parker. Hindi natatakot na harapin ang kanyang kamatayan. Caroline, kailangan mong linangin ng husto sa hinaharap upang ang masasamang lahi ng anino ay umunlad at lumakas. Karapat-dapat tayong maging isang
Malakas na lahi sa ilalim ng langit magpakailanman. Pinunasan ni Tad ang luha sa pisngi ng magandang babae. Then, he shifted his gaze to Dustin. Promise me to take good care of Caroline. Or I will responsible you for everything you do to her. Seryoso niyang sabi. Siyempre aalagaan kong mabuti si Caroline. Sagot ni Dustin. Good. Tumango si Tad. At pinilit ang isang mahinang ngiti. Nagkatinginan sina Parker, Althea, Frost, at ang iba pang mga Diyos ng liwanag. Gamit ang kanilang espiritual na diwa. Tinalakay nila kung anong desisyon ang dapat nilang gawin hinggil sa sitwasyon ni Tad. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ngunit kailangan nilang gumawa ng isang bagay ng mabilis. Sige, Tad, banggit ni Parker. Sa tingin namin mas makakabuti kung hayaan ka naming umalis. Hindi ka namin hahanapin ng mali. Matapos ang isang masusing lihim na talakayan. Ang mga banal na Diyos ay nagpasya na ito ang magiging pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Payag ka bang bitawan ako? Nauutol na sabi ni Tad. Hindi siya makapaniwala nang marinig ang sinabi ni Parker. Tad, kilalang kilala kita. Isa kang matinding kalaban sa isang laban. Ngunit mananatili kang tapat sa iyong mga salita. Ano man ang iyong ipinangako na gawin. Siguraduhin mong ito ay tapos na. Dahil dyan, isa kang lalaking karapat-dapat sa aming paggalang. Dahil nangako kang hindi tatayo sa kabaligtaran namin. Ayaw din naming gumawa ng gulo sa iyo. Makakaalis ka na. Seryosong sagot ni Parker. Marami akong utang sa iyo. Kung ganoon, I will pay you back one day in the future. Magalang na tumango si Tad sa mga Diyos ng liwanag bilang tanda ng pasasalamat. Bago siya umalis, nagsalita pa siya ng ilang salita kay Caroline. Ingatan mo ang iyong sarili. Okay. Dahil dyan, ginamit ni Tad ang batas ng espasyo at oras. At agad siyang nawala. Pagkaalis niya, agad na tinanong ni na Parker, Althea, at iba pang mga divine gods sina Dustin at Caroline kung ano ang detalye ng nangyari. Parang naipinagkanulo ni Tad ang mga Diyos ng kadiliman alang-alang kay Caroline. Ang mga Diyos ng liwanag ay dumating sa ganitong conclusion. Caroline, si Tad ay nasugatan ng husto dahil gusto kanyang iligtas. Tanong ni Dustin kay Caroline. Oo, bumabalik sa akin ang mga bagay ngayon. Naalala ko ang aking ninuno ay kinubkob at malubhang nasugatan ng mga makapangyarihang Diyos ng kadiliman dahil sinubukan niya akong iligtas. Sagot ni Caroline. Mukhang maganda ang pakikitungo ni Tad sa iyo. Nagsimula na ring magbago ng tingin si Dustin kay Tad. Master Santos. Marahang niyugyog ni Parker ang matanda upang maibalik ang katinoan sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagot si Santos. Nanatiling blanko at walang laman ang kanyang mga mata. Nakatingin lang siya sa malayo. Na parang malalim ang iniisip. Well, napabuntong hininga si Parker. Alam niyang nalugmok na naman si Santos. Dustin, kamusta ang mga bagay sa iyo? Tanong ni Parker. Ang inayo sa Space Cosmos ay nawasak. Na-update ni Dustin. Ang galing. Ang mga Diyos ng liwanag ay labis na natuwa nang sa wakas ay nakarinig ng ilang mabuting balita. Dustin, ipagpatuloy mo ang iyong mga gamit kay Master Santos. Ipapadala na kita sa susunod na cosmos. Utos ni Parker. Pagkasabi nito, winigaway niya ang kanyang manggas at nagpadala ng marahas na transmission power. Na nagdala kina Dustin at Santos sa isa pang cosmos. Ilang araw matapos ipadala sa ibang universo. Natagpuan ni na Santos at Dustin ang hanay na nauugnay sa masamang sanggol. Natagpuan ito sa isang napakalaking at mataas na bundok. Sa ibabaw nito, mayroong napakatalino na geomancy array, na nagsilbing source din ng supply ng enerhiya ng masamang sanggol. Pagkatapos ng maingat na pag-aaral, matagumpay na nasira ni Santos ang geomancy array na ito. Sa bawat tagumpay ng kanilang misyon, siya at si Dustin ay agad na naglalakbay sa ibang cosmos. Ang kasamang Santos ay nagturo kay Dustin ng maraming tungkol sa geomancy at sa Earth exploring technique. Tila, mahal na mahal ni Santos si Dustin. Pinahahalagahan din niya ang mga nagawa ni Dustin sa Earth exploring technique.
Nang malaman niya na natutunan ni Dustin ang Earth exploring technique sa kanyang sarili. Tumaas ang kanyang pagpapahalaga sa binatang ito. Dustin, mula ngayon, ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Dapat mong subukan ang iyong makakaya upang hayaang muling umunlad ang kaalaman ng Earthmaster sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. May responsibilidad kang buhayin ito. Ipinagkaloob ni Santos ang tungkuling ito kay Dustin ng may paghihikayat at mga inaasahan. Napagpasyahan na ni Santos na kunin si Dustin bilang kanyang alagad. Ang kaalaman ng mga sinaunang Earthmasters ay halos wala na ay nakapanlulungo. Ngayon, may isang napakatalino na binata, na kayang ipasa ni Santos sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Mataas ang inaasahan niya para kay Dustin. Gusto niyang balikatin niya ang responsibilidad na isulong ang kakayahan ng Earthmaster sa mas mataas na antas. Salamat, Ginoo. Isang karangalan na matuto mula sa isang makapangyarihang Earthmaster na tulad mo. Gagawin ko ang aking makakaya. Panata ni Dustin. Tuwang-tuwa siya nang marinig na ipinagkaloob sa kanya ni Santos ang kanyang tiwala. Sa loob ng mahabang panahon, independenteng ginalugad ni Dustin ang paglilinang ng Earth exploring technique. Sa tuwing makakatagpo siya ng anumang mga katanungan o kahirapan, ang paglutas ng mga ito ay magtatagal dahil kailangan niyang umasa sa kanyang sariling kaalaman. Hindi niya inaasahan na isang sikat na Earthmaster ang handang gumabay sa kanya. Excited siya. Sa patnubay ni Santos, tiyak na uunlad siya sa kanyang Earth exploring technique. Sir pa rin ba ang itatawag mo sa akin? Hindi nasisiyahang sabi ni Santos. Salamat sa iyo, Master. Agad na itinama ni Dustin ang kanyang pagkakamali. Hahaha, sa panahong ito, hindi ko akalain na magkakaroon pa pala ako ng alagad at kapalit. Tuloy pa ang kakayahan ng Earthmaster. Masayang tumawa si Santos. Sa mga sumunod na araw, buong atensyon ay ginabayan ni Santos ang mga gawin ni Dustin. Marami nang nakamit si Dustin sa Earth exploring technique mula noong nagsimula sila. Ngayon sa patnubay ni Santos, mabilis siyang umunlad kumpara sa kanyang bilis noon. Ang batas ng lupa ay ang pangunahing batas ng Earth exploring technique. Gayunpaman, bilang karagdagan sa batas ng lupa, mayroon ding maraming iba pang mga lihim na pamamaraan at mahiwagang bagay na kasangkot sa paglilinang ng Earth exploring technique. Nariyan ang mga hanay ng natural na elemento. Ang pagdadalisay at paggamit ng mga banal na sandata, na may iba't ibang katangian ng natural na elemento. Ang mga ron, sumpa, at maging ang ilang mga bawal at sentido komun tungkol sa natural na elemento. Hindi pa narinig ni Dustin ang ilan sa mga ito. Ang pagtuturo at paggabay ni Santos ay nagpalawak ng abot tanaw ni Dustin. Nakakamangha. Natututunan ko ang lahat tungkol sa Earth exploring technique. Wala akong paraan para malaman ang iba pang bahagi ng kaalamang ito kung makatagpo ko sila ng walang tulong ng Master. Komento ni Dustin. Lumipas ang oras araw-araw. Ganap na inilaan ni Dustin ang kanyang sarili sa paglilinang ng Earth exploring technique. Isang araw may nangyari sa base camp ng mga Diyos ng kadiliman. May isang napakalibreng lihim na silid. At may naglilinang dito. Damn it, may nagtatangkang putulin ang koneksyon ng masamang sanggol sa labas ng mundo. Hindi. Imposible. Sa 3,000 malalaki at maliliit na universo, dapat ay wala ng ibang Earthmaster na nabubuhay pa maliban sa akin. Isang ordinaryong elder na nakasuot ng asul na damit ang biglang nagising at lumuwa. Siya ay nagpapahinga na nakapikit hanggang sa sandaling ito. Kailangan kong isumbong ito sa ating pinuno. Kung magpapatuloy ito, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsusumikap at pagsusumikap. Ang masama, baka parusahan pa niya ako. Napuno ng pagkabalisa ang matandang nakasuot ng asul na damit, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Lumitaw sa kanyang harapan ang isang altar na nagliliwanag ng malademonyong aura. Nagsagawa siya ng ilang mahiwagang mga galaw ng kamay at ipinadala ang kanyang enerhiya sa altar. Bilang isang resulta ang altar ay lumaki sa laki at naging aktibo. Sir, may importante akong sasabihin sayo. Na kayo kong sabi ng nakaasul na matanda. Hindi nagtagal.
Isang malabong silhouette na may malakas na aura ng demonyo ang lumitaw sa altar. Anong problema, Linden? Tanong ng figure. Sir, nalaman ko na may lihim na nagsisikap na putulin ang masamang sanggol mula sa labas ng mundo. Isa pa, ang mga arrays na ginawa ko ay sinisira habang nag-uusap kami. Inaasahan ko na may iba pang Earth Masters dyan bukod sa akin. Sagot ni Lindan. Sir, ano pong utos nyo? Paparating na sa mundo ang masamang sanggol. I wonder kung magkakaroon ng masamang impluensya ang pagkasira sa pagsilang ng masamang sanggol. Dagdag pa ni Lindan. Ang kanyang pananabik na kumilos ay lumalaki sa bawat minutong lumilipas. Tingnan kung gaano karaming mga array ang nawasak. Sabi ng figure sa itaas ng altar. Yes, sir. Sagot ni Linden sabay tango. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang compass at pinaandar ito. Lumitaw ang mga rune mula sa ibabaw ng compass na agad na bumaril sa bawat sulok ng kawalan. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang malaman kung saan nagpunta ang mga rune. Hindi nagtagal bago napalitan ng malungkot na ekspresyon ang mukha ni Lindan. Ito ay hindi maganda. Hindi bababa sa kalahati ng mga array na ginawa ko sa 3,000 malaki at maliit na universo ay nawasak. Ito ay dapat na mga gawa ng isang napakalakas na Earth Master. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagsumbong sa figure sa altar. Mukhang nakaligtas nga ang ilang Earth Master sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dahan-dahang sabi ng figure sa itaas ng altar na may bakas ng pagkagulat. Sir, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Lindan. Batid niya na ang figure ay nagtataglay ng matinding lakas. Hindi na kailangang magpanik. Hindi nito masisira ang plano ko. I have another idea. We can directly enter the Yellow Cosmos to bring the evil baby out. This will prove to be more effective. That way, we don't have maghintay. Kumpiyansang sabi ng figure. Anong sinasabi mo? Papasok tayo sa Yellow Cosmos para kunin ang masamang baby. Magtatrabaho ba? Nagulat si Linden sa narinig. Pakiramdam niya rin ay parang itinatago siya sa dilim. Bakit hindi niya sinabi sa akin kanina ang tungkol sa planong ito? Bulong niya sa sarili. Ito ay gagana. Mayroon akong pakiramdam na ang masamang sanggol ay malapit nang dumating sa mundong ito. Ipapadala ko ang mga pinaka-talentadong tao mula sa ating lahi sa 3,000 malalaki at maliliit na universo kasama ang hindi mabibili na kayamanan ng mga negatibo at masasamang katangian. Ang mga kayamanan ng aking pinakamahalagang koleksyon. Sila ang pinakamahalagang masasamang kayamanan sa buong Sea of Chaos. Baka sabihin pa ng iba na napakahalaga nila. Anyway. Magpapadala ako ng 9 na batang talento para salubungin ang masamang sanggol sa Yellow Cosmos kasama ng Ace. Isa sa 10 binata ang kukuha ng atensyon ng sanggol at magiging amo nito. Ikaw ang mananagot sa pagdadala sa kanila sa masamang sanggol. Utos ng figure. Opo, Ginoo. Sabik na sagot ni Lindan. Okay. Ilang araw na lang naruroon na ang 9 na natatanging binata na pinili ko. Hindi na kailangan pang umiral ang mga Diyos ng liwanag. Sa katunayan, ang mga Diyos ng kadiliman at mga Diyos ng liwanag ay walang iba kundi mga sangla lamang para sa akin. Noon, sinasadya ko silang ipaglaban, habang ang kanilang labanan ay nagpapanatili sa lahat ng tao na abala. Walang sino man ang magbibigay pansin sa masamang sanggol. Ngayong nakamit ko na ang aking layunin. Hindi na kailangan pang umiral ang mga Diyos ng liwanag. Hihilingin ko sa mga pinuno ng nakahiwalay na mga dayuhan na magpadala ng isang hukbo upang lipulin ang mga Diyos ng liwanag. Tungkol naman sa mga Diyos ng kadiliman, gagawin ko silang mga alipin. May pananakot na sabi ng figure. Sir, matalinong plano iyon. Hanga ako. Sincere na sabi ni Lindan. Ang mga Diyos ng liwanag at ang mga Diyos ng kadiliman ay walang iba kundi mga kasangkapan lamang para sa kanyang dakilang plano. Naisip niya nang may paghanga. Sir, dapat ba tayong magpadala ng mga lalaki para bantayan ang Underworld at ang Divine Corpse Palace? I suspect na nandito din sila para sa masamang baby. Tanong ni Lindan. Humph.
Magpapadala ako ng mga makapangyarihang lalaki para bigyan ng babala ang Underworld at ang Divine Corpse Palace na huwag makialam sa mga plano natin. Atin lang ang masamang sanggol. Hindi ko hahayaang may hamarang sa akin. Mayabang na sigaw ng Piggyre. Yes sir, sagot ni Lindan. Manatili sa plano. Dahil doon, nawala ang Piggyre sa altar. Ang figure na ito ay isa lamang avatar cast ng pinuno ng Beast City, na nakaupo sa kanyang trono sa malayo. Karapat-dapat si Master Marlon na tawaging isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa dagat ng Chaos. Mukhang kontrolado na niya ang sitwasyon. Buti na lang tama ang naging desisyon ko na sundan siya. Kung hindi, napahamak na ako kasama ng ibang Earth Masters. Sabi ni Linden habang pinupunasan ang pawis sa noo sa takot. Samantala, sa isa sa 3,000 malalaki at maliliit na universo, magkasamang naglalakbay sina Santos at Dustin. Master, kami halos nalakbay na ang kalahati ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ibig sabihin, kalahati na ang ginagawa natin. Excited na sabi ni Dustin. Yep, I think our efforts have taken toll on the evil baby. Sagot ni Santos sabay tango. Sa buong paglalakbay nila, nanatiling mulat si Santos. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang kaalaman kay Dustin. Sa ilalim ng kanyang patnubay, si Dustin ay gumawa ng panibagong tagumpay sa Earth Exploring Technique. Dustin, maganda ang iyong mastery sa Earth Exploring Technique. Maaari ka nang tawaging isang kwalipikadong Earth Master. Ngunit hindi ka maaaring maging kampante. Dapat mong malaman na ang pag-aaral ay isang walang katapusang proseso. Ang Earth Exploring Technique ay malawak at malalim. Kailangan mong magsumikap, at laging subukang gumawa ng mas mahusay. Masigasig si Santos na ituro kay Dustin ang lahat ng nalalaman niya. Huwag kang mag-alala, Master. Hindi kita pababayaan. Tumanggo si Dustin. Sa mga sumunod na araw, naglakbay sina Santos at Dustin sa sunod-sunod na cosmos upang sirain ang lahat ng hanay na nauugnay sa masamang sanggol. Nakapagtataka, hindi sinubukan ng mga Diyos ng kadiliman na pigilan sila. Kahit na sila ay nakalusot sa isang cosmos na kontrolado ng kanilang mga kalaban. Hindi sila sinalubong ng anumang pag-atake. Ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay natahimik. Lumipas ang ilang araw. Master, karamihan sa mga arrays na nag-uugnay sa masamang sanggol at sa labas ng mundo ay nawasak namin. Masayang sinabi ni Dustin kay Santos. Oo, sa tingin ko ang masamang sanggol ay hindi na makakakuha ng enerhiya mula sa labas ng mundo. Kung walang malaking supply ng enerhiya, ang masamang sanggol ay hindi maaaring magpatuloy sa paglaki hanggang sa kapanahunan. Sana ay maiiwasan ang pagsilang ng masamang sanggol. Sabi ni Santos sabay buntong hininga. Master, may problema ba sa iyo? Nakita ni Dustin na tila nag-aalala si Santos. May naisip ako. Baka nag-o-overthink lang ako. Anyway, tapos na yung task na ini-assign sa amin ni Parker. Pwede na kaming bumalik para mag-report ngayon. Santos said. Kaya, nag-relay si Dustin ng mensahe kay Parker. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kapangyarihan ng teleportasyon ang bumaba mula sa langit. At sina Santos at Dustin ay dinala pabalik sa base camp ng mga Diyos ng liwanag. Haha, Master Santos. Dustin, malaki ang naging kontribusyon ninyong dalawa. Sa base camp, ang lahat ng mga Diyos ay nagsimulang magsaya nang marinig nila na ang koneksyon sa pagitan ng masamang sanggol at sa labas ng mundo ay naputol. Master Santos, biglang nadulas si Santos sa isang fugue state. Naging blanko ang kanyang mga mata habang tulalang nakatingin sa kawalan. Kahit anong tawag ng iba sa kanya, hindi siya sumasagot. Master, kumikirot ang puso ni Dustin. Ngunit wala siyang magawa para tumulong. Master Parker, may gamot ba sa sugat ng aking amo? Tanong ni Dustin. Ito ay isang mahirap na gawain. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagtamo ng isang malubhang pinsala. At, ito ay halos nawasak noon. Na kaya niyang gumaling kahit ganito kalaki. Natatakot ako na hindi ko siya tuluyang mapagaling. Napabuntong hininga si Parker. Medyo nasaraan ng loob si Dustin.
Kung ang isang makapangyarihang Diyos na tulad ni Parker ay walang magawa, ano ang magagawa ni Dustin? Kung mahahanap natin ang maalamat na sopas na nakapagpapagaling ng kaluluwa, maaari nating ganap na gamutin ang kanyang sugat. Payo ni Parker. Soul Recovering Soup. Tanong ni Dustin na nakaramdam ng sobrang saya. Oo. Ang sopas na nagpapanumbalik ng kaluluwa ay sinasabing ang pinakamahalagang kayamanan ng espiritual na lahi. Maging ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon, at ang espiritual na butil, na kilala bilang mga sagradong kayamanan ng kanilang lahi, ay hindi maihahambing sa halaga nito. Gayunpaman, nagtanong ako sa maraming mga masters ng espiritual na lahi sa paglipas ng mga taon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ang sopas na nagpapagaling ng kaluluwa ay umiral o wala, marahil. Ang mga pangunahing miyembro lamang ng espiritual na lahi ang makakasagot sa tanong na iyon. Ito ay isang pinagtatalunang punto bagaman dahil napakahirap makuha ang sopas na nakapagpapagaling ng kaluluwa. Posible pa nga na ang sopas na nakapagpapagaling ng kaluluwa ay isang mito lamang sa simula. Napabuntong hininga si Parker. Soul Recovering Soup. Ilang ulit na inulit ni Dustin ang pangalan sa kanyang isipan at nanumpa sa kanyang sarili na pupunta siya sa espiritual na lahi para mahanap ito at pagalingin si Santos. Well Dustin, pagod na siguro kayo ni Santos. Umuwi ka na at magpahinga. Mungkahi ni Parker. Pagkatapos magpaalam sa mga Diyos, bumalik si Dustin sa fallen immortal cosmos. Dustin. Sa sandaling bumalik si Dustin sa mabituing kalangitan sa fallen immortal cosmos, naramdaman siya ni Caroline at kaagad nagmamadaling sumulpot sa harapan niya, agad siyang niyakap, sumulpot. Dinoon sina Ivy at Sue, nagyakapan. Ang tatlong magagandang babae at si Dustin sa mabituing langit, si Caroline. Lalo na, matagal nang nami-miss si Dustin. Ngayon ay sa wakas ay makakasama na rin niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang pugitan na kumapit sa kanya. Oh, Master, masyado kayong matapang. Ang eksenang ito ay nagbubulag-bulagan sa akin. Hindi bagay sa mga bata. Pang-osar ni Violet habang sinusundan ang mga babae dito at nakita ito. Violet, halika nga dito. Ang lakas ng loob mong pagtawanan kami. Namula sina Caroline, Ivy, at subago tumitig kay Violet na parang tatlong tigre. Master, mabangis ang mga babae mo. Bakit hindi mo sila turuan ng leksyon? Marahas na tanong ni Violet. Violet, sinugod ni na Caroline, Ivy, at Susie Violet. Kinakamot ito. Naganap ang away ng pusa. Si Dustin ay nakatayo sa gilid ng mga linya at nanunood ng may labis na interes. Master, nagiging unfair ka. Hindi kayang harapin ni Violet silang tatlo ng mag-isa. Kaya tumakbo siya papunta kay Dustin at nagtago sa likod niya. Magulo ang damit niya dahil sa tatlong babae. At nalantad na ang bahagi ng balat niya. Hingal na hingal siya. Hininga. At ang kanyang mukha ay namula na parang lasing. Nagsalita ka kasi ng hindi maayos. Nakangiting paliwanag ni Dustin. I didn't say a word wrong. If you want to do these things, then go back to your room. It's so indecent to flaunt your intimacy in public. Matigas na giit ni Violet. Violet, handa na sina Caroline, Ivy, at sunasugurin muli si Violet. Well, Violet is right. There are some things that is best done in our room. Tere na dun. Nakangiting sang-ayon ni Dustin. Sa mga salitang iyon, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Niyakap si Caroline, Ivy, at Sue, at agad na umalis. Dustin, ikaw, naintindihan naman agad ng tatlong babae ang gusto niyang gawin. Namula silang lahat sa sobrang galit. Master, you are too bold. Pagmamasid sa likod ni Dustin. Namula si Violet at napaawang ang labi. Kalahati. Sa mga sumunod na araw, kasama ni Dustin sina Caroline, Ivy, at Sue. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang itinalagang sandali, may nangyari sa magulong kawalan na lampas sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Bigla na lang, boom! Sa kawalan, biglang lumitaw ang isang malaking space teleportation channel.
Sa loob ng daanan, isang napakalaking liwanag ang bumubuhos. Pinupuno ang espasyo sa lahat ng direksyon ng demonyong aura. Ang hindi mabilang na mga demonyong multo at bangungot ay ipinanganak at pagkatapos ay nawasak. Ang eksenang ito ay nakakatakot. Ang masama, uhaw sa dugo, malamig, at malupit na aura ay agad na kinokontrol ang magulong kawalan ng bilyon-bilyong milya. Pagkatapos, boom! Naglakad palabas ang mga grupo ng mga demonyo at halimaw sa teleportation channel. Iyon ay ang hukbo ng lahi ng hayop. At ang hukbo ng nakahiwalay na mga alien space ay sumali na rin sa kanila. Sa Sea of Chaos, isang kilalang katotohanan na ang Beast City ay sumaikop sa isang malawak na teritoryo sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Ang lahi ng halimaw at ang mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space ay kakampi na ngayon. Ang ilan sa mga matatandang hayop, lalo na ang senior master ng lahi ng hayop, ay nagawang pakilyusan ang hukbo ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Sa makatuwid, ang kanilang mga hukbo ngayon ay nagtrabaho sa sabwatan. Kabilang sa hukbo ng lahi ng hayop, mayroong 9 na kabataang miyembro ng lahi ng hayop na may kapansin-pansing hitsura. At, lumakad sila sa mga frontline. Lahat sila ay masigla at masigla dahil lahat sila ay may mataas na katayuan sa Beast City. Sa mahusay na mga talento, sila ay lubos, na pinahahalagahan. Sa pagkakataong ito, pinangunahan nila ang hukbo dito. Sa likod ng 9 na batang halimaw ay isang linya ng matatandang halimaw. Natahimik na nagpapanatili ng mababang profile. Gayunpaman, ang mga matandang hayop na ito ay paminsan-minsan ay naglalabas ng mga bakas ng kanilang mapangwasak na aura. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa 9 na batang halimaw na tumatakbo sa harapan. What a small and backwards universe community this is. I don't get it. Bakit pipiliin ng ating pinuno na ilagay ang masamang sanggol sa isang masamang lugar? Panunuya na sabi ng isang binata. Napakagwapo niya. At kumikinang ang kanyang gintong balabal habang mayabang na sumulyap sa kanyang paligid. Ang kanyang malalim na pula na mga mata ay singkit sa panghahamak. I heard that this universe community used to be a much better place in ancient times. But after the evil baby is placed here, it absorbed the energy of the place over time. Until it ended like this. Sagot ng isang tao. Ito ay isa pang miyembro ng lahi ng hayop. Isang kabataang babae na mahinahong tumingin sa paligid sa komunidad ng universo. Nakakabighani ang kanyang kagandahan. Ang sino mang makakakita sa kanya ay mamamangha sa kanyang kagandahan. Na nahihirapang ilarawan sa mga salita ang epekto niya sa iba. Siya ay may walang kamali-mali na balat. Na may pinong mga katangian. Kahit sa piling ng iba pang magagandang dalaga. Mamumukod tangi siya. Sa katunayan, siya ay isang kaakit-akit na kabataang babae na halos lahat ay maghahinala na sila ay nasa panaginip kapag nakilala siya. Welcome, ladies and gentlemen, sabi ng isang matandang lalaki mula sa likuran nila. Lumingon sila. Isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na damit ay darating upang salubungin ang mga tropa ng lahi ng hayop at ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Lindan, no need for small talk. Let's cut to the chase. Inihanda mo na ba ang lahat? May naiinip na sabi. Ang 9 na batang miyembro ng lahi ng hayop ay tila walang gaanong respeto kay Lindan. Hindi nataranta ang matanda. Please rest assured. Inayos ko na ang lahat ayon sa utos ni Master Marlon. Pagkatapos mong makapagpahinga, dadalhin kita doon. Magalang niyang sagot. Ang 9 na batang talento ay mula sa makapangyarihang mga pamilya. At ang pinuno ng Beast City ay lubos na nag-isip sa kanila. Ganap na alam ni Linden ang katayuan ng kanyang mga bisita. Nagpasya si Linden na magpakumbaba at maglingkod sa kanila. Linden, mayroon bang mga kawili-wiling lugar sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Mayroon bang espesyal sa alinman sa mga ito? Tanong ng magandang dalaga sa tonong curious. Mataman siyang tinitigan. Grace, we're not for sightseeing. Stop messing around. We have important business to conduct. Stick to our plan. Otherwise baka magkamali ka. Then you'll have to face the consequences. Sabi ng isa pang binata mula sa
Ang lahi ng hayop, siya ay maganda ang pangangatawan. At ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis. I see. Come on. Beasley, don't be so serious. Sabi ni Grace. Naglalaro ang dila sa kasama. Si Beasley ay isa sa pinakamakapangyarihan sa mga kabataang henerasyon ng lahi ng hayop sa Beast City. At siya ay lubos na. May kamalayan sa kanyang katayuan at mabilis na turuan ang iba sa tamang paraan ng pag-uugali. Sa katunayan, marami sa iba pang mga kabataang miyembro ng lahi ng hayop ang bahagyang natatakot sa kanya. Bumalik tayo sa ating kuta at magpahinga, sabi ni Lindan. Pinamunuan niya ang mga tropa ng lahi ng hayop at nang nakahiwalay na mga dayuhan sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman. Mabilis silang kumilos, ngunit palihim. Samantala, sa Underworld Cosmos, isang figure na nababalot ng masamang aura ang nakatayo sa tuktok ng isang bundok na binubuo ng hindi mabilang na mga bangkay. Dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata, dahil sa malakas na miasma ng bangkay na nakapalibot sa figure. Hindi. Ang isa ay maaaring makakuha ng isang malinaw na pagtingin sa kanya. Mukhang naiinip na si Marlon at maagang kikilos. Ang masamang sanggol ay isang mahalagang asset. Ha! Sasali tayo sa party, sabi ng figure, na nagpakawala ng malamig at malupit na tawa. Sundin mo ang utos ko. Pumili ng grupo ng mga kabataang talento at ipadala sila sa Yellow Cosmos para kunin ang masamang sanggol. Utos ng figure, may ilang lalaking nakaitim na damit na nakatayong magalang sa di kalayuan. Yumoko sila sa figure. Opo, sir. Sila sumagot. Sa labas, malapit sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang Divine Corpse Palace ay lumutang sa kawalan. Dumating na ang mga tropang ipinadala ni Marlon. Sabi ng isang umaalingaw-ngaw na boses na umalingaw-ngaw sa paligid ng mga bulwagan ng palasyo. Bueno, sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga bangkay ng banal na Diyos ang kukunin natin. Maaabutan din natin ang masamang sanggol. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Kung makuha natin, magagamit natin siya, sagot ng iba. Pero kung kukunin natin ang masamang sanggol, tiyak na magagalit si Marlon sa atin. Mas malala pa, baka magdeklare siya ng digmaan sa atin. Dapat ba nating iulat ito sa ating pinuno at hintayin ang kanyang desisyon? Sabi ng unang boses sa tono ng pag-aalala. Hindi na kailangan iyon. Hiniling na sa akin ng aming pinuno na kunin ang masamang sanggol sa lahat ng paraan. At saka, alin ang mas masahol? Ang pagkawala ng masamang sanggol o ang pagdedeklara ng digmaan sa Beast City? Sabi ng pangalawang boses, syempre, ang pagkawala ng masamang sanggol ay magiging mas masahol pa. Pag-amin ng unang boses, idinagdag nito, well, then, naayos na. Pipili tayo ng ilang mahuhusay na kabataang talento. Ipadala natin sila para mapuntahan ang masamang sanggol sa Yellow Cosmos. Bumalik sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman. Isang piging ang idinaos para parangalan ang mga dumating mula sa Beast City. Si Hackett at Elliot ay nag-toast ng 9 na kabataang miyembro ng hayop. Lahi, sinasalubong ang kanilang pagdating. Tinanggap ng mga nilalang mula sa lahi ng hayop at mula sa nakahiwalay na mga dayuhan ang piging bilang kanilang nararapat. At nag-inuman at nag-uusap sa isa't isa. Ito ay isang kakaiba at hindi pangkaraniwang tanawin. Kasabay nito, sa kuta ng mga Diyos ng liwanag, dumating ang isang hindi inanyayahang panauhin. Isa siyang walang ulo at makapal na lalaki. Ito ay walang iba kundi si Thad. Thad, anong ginagawa mo dito? Sabay-sabay na bulalas ng ilang boses. Parker, Althea, Frost, at iba pang premium grade divine gods of light sabay lumapit kay Thad. Pinalibutan siya. Pumunta ako dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Ang pinuno ng Beast City ay nagpadala ng isang malaking hukbo. Sa ngayon ay umabot na ito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang hukbong ito ay sapat na makapangyarihan upang sirain ka. Sabi ni Thad. Nagsalita siya sa antas ng tono. Ngunit may pagpapahayag ng pagkamadaliin. Ano ang sinabi mo? Seryoso ka ba? Sabay na nagsalita si Parker at ang iba na parang gulat na gulat.
Sa wakas, humakbang si Parker at tumahimik ang iba. Sigurado ka ba dito, Thad? Nakasimangot na tanong niya. Isinusumpa ko na nagsasabi ako ng totoo. Bagamat iniwan ko na ang mga Diyos ng kadiliman. Mayroon pa ring ilan sa mga marka ng aking espiritual na kaluluwa sa kuta. At ang ilan sa aking mga pinagkakatiwalaang subordinate ay nananatili rin doon. Kaya't nasusubaybayan ko ng kilusan at mga plano ng mga Diyos ng kadiliman. Ipinadala ni Marlan ang kanyang mga tauhan dito para sa dalawang layunin. Ang una ay upang maipasok ang 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop sa Yellow Cosmos. Ang pangalawa ay upang sirain ka, sabi ni Thad. Nang marinig ito, sina Parker, Althea at iba pang nangungunang mga Diyos ng liwanag ay nagpalitan ng mga tingin ng masindak na pagkadismaya. Lumapit si Althea, nakatingin kay Thad. Bakit mo ito ibinahagi sa amin? Mahina niyang sabi. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa mga nangyayari. Napakarami kong nagawa para sa mga Diyos ng kadiliman. At nauwi sa halos mapatay nila. Ngayon ay pinilit akong magtago. Inaalagaan ang aking mga sugat habang inaalala ang nakaraan. At ako napagtanto ko na mali ang ginawa ko. Bukod dito, si Hackett ay isa ring makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop mula sa Beast City. Ipinadala siya ni Marlan sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Bagamat ipinanganak at lumaki si Elliot sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Matagal na niyang ipinangako ang katapatan niya kay Marlan. Malakas ang dalawang iyon at buong-buo silang minamanipula ni Marlan. Ang mga tinatawag na Diyos ng kadiliman ay nasa kontrol talaga ni Marlan. Si Marlan ang nag-utos kay Hackett at Elliot na ilagay ang masamang sanggol na iyon sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang aking kalagayan ay nagpapaalala sa akin na ako ay bahagi rin ng 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Nawala ang pakiramdam ko sa tama at mali at napunta ako kay Marlan. Pinag-isipan ko ang lahat ng ito ng matagal at mahirap. At napagtanto ko na nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Sabi ni Thad. Ito ay isang hindi pangkaraniwang mahaba at masiglang pananalita mula kay Thad. Ngunit determinado siyang ipaunawa sa kanila ang kanyang mga motibasyon at kumbansihin sila na siya nagsasabi ng totoo. So, ang pinuno ng Beast City ang nasa likod ng lahat ng mga sakuna sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kasama ang sinaunang banal na labanang iyon. Tanong ni Frost na nanlalaki ang mga mata. Oo, si Marlan ang may pananagutan sa lahat ng iyon. Karamihan kung hindi lahat ng problema natin ay dahil sa kanya. Sagot ni Thad. Pero mula ngayon, ipaglalaban ko ang 3,000 malaki at maliliit na universo. Dagdag pa niya at tumingin kay Parker. Mataimtim na tumingin sa kanya si Parker. Mabuti, mula ngayon isa ka na sa amin. Seryoso niyang sabi. Mula sa sandaling ito, si Thad ay nangako sa mga Diyos ng liwanag. Nagpasya si Marlan na magpadala ng 10 maharlikang kabataang miyembro ng lahi ng hayop sa Yellow Cosmos. Sa tingin ko nandyan sila para sa masamang sanggol. Pinaghihinalaan ko na ang pangkat na ito ay may 2 gawain. Ang isa ay upang tulungan ang masamang sanggol na dumating sa mundo at protektahan ito. Ang isa ay upang bumuo ng isang relasyon dito upang makontrol nila ito. Bagamat ang Yellow Cosmos ay protektado ng lahat ng uri ng array at restriction spells. Sa tingin ko ay kayang sirain ni Marlan ang lahat ng ito o kahit man lang ay makahanap ng paraan. Kaya kailangan nating kumilos ngayon. Paliwanag ni Thad. Oo, tama ka. Dapat natin silang pigilan. Mabilis na sabi ni Parker na nakatalokbong ang mga mata habang iniisip ang sitwasyon. Biglang sumingit si Althea. Kaya, kung sino ang unang magtatag ng relasyon sa masamang sanggol na iyon ay makokontrol din ito. Tama ba? Yun. Kung gayon bakit hindi natin sila ipaglaban sa masamang sanggol? Magpadala rin tayo ng ilan sa sarili nating mga batang talento sa Yellow Cosmos para makipaglaban sa mga miyembro ng lahi ng hayop at makakuha ng kontrol sa masamang sanggol. Kung magagawa natin iyon, matatalo rin natin ang iba pa nilang plano. Suhestyon niya. Tumango ang ibang mga Diyos. Tama. Siguro iyon ang aming pinakamahusay na diskarte.
Sabi nila, na mukhang bahagyang mas masaya ngayong mayroon silang plano. Maaari naming subukan ito. Sumang-ayon si Tad. Yun lang. The sooner, the better. Kailangan na nating kumilos ngayon. Ngayong ipinadala na ni Marlon ang lahat ng kabataang miyembro ng Beast Race. Dapat din tayong pumili ng mga batang talento na lalaban sa kanila sa masamang sanggol. Long story short, hindi natin hahayaan na makuha ni Marlon ang masamang sanggol. Bilin ni Parker. Malakas na pagtatalo sa pagitan ni Parker at ng iba pang premium grade na mga Diyos ng liwanag habang tinatalakay nila kung sino ang dapat ipadala sa Yellow Cosmos. Pagkatapos ng maikling talakayan, nakapili sila ng 10 mahuhusay na kabataang miyembro ng mga Diyos ng liwanag. Siyempre, isa si Dustin sa napili. Halos lahat ay nakatingin sa kanya bilang ang pinaka-promising na binata sa mga Diyos ng liwanag. Kaya naman, mabilis na nagpadala ng mensahe si Parker kay Dustin na kasama pa rin ang mga babae sa Fallen Immortal Cosmos. Nang matanggap niya ang utos na magmisyon, kailangan niyang mabilis na magpaalam kina Caroline, Ivy, at Sue. Sa nakalipas na ilang araw, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras na nakadikit sa kanyang mga asawa at nagkaroon ng magandang oras na magkasama. Lumubog sa ilalim ng kanilang lamang at alindog. Hindi siya nag-iwan ng kahit isang pag-iisip para sa paglilinang. Hindi nagtagal. Dumating si Dustin sa kuta ng mga Diyos ng liwanag. Baka sa mukha niya ang pagkagulat at kagalakan matapos siyang ipaalam sa sitwasyon at ipapadala siya sa Yellow Cosmos. Talaga? So pwede na akong bumalik sa Earth? Paglilinaw ni Dustin kay Parker. Kahit na ginulo ni Dustin ang kanyang utak na humanap ng pagkakataong makabalik at dalhin ang kanyang mga magulang at kapatid dito. Hindi siya makahanap ng daan papasok ng mag-isa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Oo, napakahalaga ng gawaing ito. Dustin, give it your best shot. Pagpapalakas ng loob ni Parker habang ang maningning na mga mata ay nakatitig kay Dustin. Sa 10 binata na napili, si Parker ang higit na hinangaan si Dustin. Higit sa lahat, umaasa siyang hindi siya pababayaan ng binata sa bagay na ito. Assignment. Haha, may pagkakataon tayong muling magtulungan. Napakasaya na makasama ka sa isang team. Sabi ng 2 katamtamang grado na banal na Diyos habang papalapit sila sa Dustin. Sa isang sulyap, nakilala sila ni Dustin bilang Ingram at Tyrone. Lahat silang tatlo ay nakapunta na sa Fallen Divine Valley magkasama kanina. Habang binabagtas nila ang Fallen Divine Valley, pareho silang humanga sa karunungan ni Dustin at taos pusong. Humanga sa kanyang lakas. Congratulations! Naging mga medium grade na Divine Gods kayo. Ngumiti si Dustin ng husto sa kanila. Bagamat sina Ingram at Tyrone ay mga preliminary grade na Divine Gods lamang bago nila tuklasin ang Fallen Divine Valley. Nag-cultivate sila sa pag-iisa kapag nakalabas na sila at nagawang maging medium grade Divine Gods. So ano, wala akong kwenta kumpara sayo. Napabuntong hininga si Ingram. Kahit na isa na siyang medium grade na Divine God ngayon. Batid niyang hindi siya katapat ni Dustin. Bukod sa kanilang tatlo, 7 iba pang mga batang banal na Diyos ang napili para makasama sa misyon. Ang lahat ng mga ito ay alinman sa medium grade Divine Gods o preliminary grade Divine Gods. Wala ni isa sa kanila ang isang premium grade na banal na Diyos. Ang bawat premium grade na banal na Diyos ay nilinang ng mahabang panahon at silang lahat ay medyo matanda na. Walang kabataang premium grade na banal na Diyos na mahahanap nila. Inakala ni na Parker, Althea, Frost, at iba pang pangunahing miyembro ng mga Diyos ng liwanag na ang mga batang nilalang lamang ang makikilala ng masamang sanggol dahil nagpadala lamang si Marlon ng mga batang miyembro ng lahi ng hayop sa Yellow Cosmos. Sayang lang kung magpadala ng mga premium grade na Divine Gods doon. Higit sa ano pa man, ang higit na ikinagulat ni Dustin ay ang pagkakaroon ng 2 babaeng preliminary grade na Divine God na nakatalaga sa misyon kasama nila. Kahit libo-libong taong gulang na ang 2 babae, mukha pa rin silang bata at masigla. Parehong may mga payat na figure at makatarungang mga kutis, na ginagawa silang parehong kaakit-akit at sagrado.
Ang isang nilalang na nabuhay ng libo-libong taon ay likas na napakatanda para sa mga mortal. Gayunpaman, sa mga banal na Diyos, sila ay napakabata pa. Sige, manatili kayo sa kuta at magpahinga. Susundan ako ng iba pang mga banal na Diyos sa Yellow Cosmos. Pagkatapos ay sisirain natin ang lahat ng arrays at restriction spell sa paligid ng Cosmos. Kapag ang 10 batang miyembro ng halimaw, lahi kumilos, susundan mo rin sila. Paliwanag ni Parker. Nakuha ko. Si Dustin at ang iba pang 9 na Divine God ay tumango bilang isa. Babantayan ko ang kuta ng mga Diyos ng kadiliman. Kapag kumilos na sila, malalaman ko agad. Paniniguro ni Thad. Sige na nga, lipat na tayo. Deklare ni Parker. Kasama ang iba pang mga banal na Diyos. Umalis siya sa moog at palihim silang dumiretso sa Yellow Cosmos. Ang lahat ng mga arrays at restriction spell sa paligid ng Yellow Cosmos ay minsang itinakda ni Parker, Althea, at ng kanilang mga tao. Walang alinlangan na alam nila ang mga array at lahat ng mga spelling ng paghihigpit. Kapwa kumpiyansa sina Parker at Althea na makakagawa sila ng daanan na diretso sa Yellow Cosmos. Pagkalipas ng 3 araw, natanggap ni Dustin at ng iba pang mga batang banal na Diyos ang mensahe ni Parker na tumungo sa Yellow Cosmos. Isang malakas na puwersa ng teleportasyon ang sumabog mula sa langit sa kuta ng mga Diyos ng liwanag. Binalot nito si Dustin at ang iba pang 9 na batang banal na Diyos at ipinadala sila sa isang lugar malapit sa Yellow Cosmos. Kaagad pagkatapos nilang ituwid ang kanilang mga sarili, nagtama ang kanilang mga mata kay Parker, Althea, at sa iba pang mga Diyos na Diyos. Ang 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop ay pumasok sa Yellow Cosmos sa pamamagitan ng isa pang spatial channel. Bukod dito, 2 pang grupo ng mga batang nilalang ang nakapasok din. Parang ganoon bukod sa lahi ng hayop. Ang ibang mga puwersa ay nakakuha din ng kanilang mga mata sa kasamaan. Baby, ang mga kalaban mo ay hindi lang ang 10 kabataang miyembro ng Beast Race. Paalala ni Parker sa kanila. Gumawa kami ng ilang rune paper. Magagamit mo ang mga ito para masira ang lahat ng array sa paligid ng Earth at gumawa ng teleportation channel na magdadala sa iyo sa Earth. Dustin, I leave these rune papers in your care. Utos ni Parker. Naglabas siya ng space ring at ibinigay kay Dustin. Maraming rune paper ang naghihintay na gamitin sa loob. Nasa ilalim ng Kerekorem ang masamang sanggol. Mountain of the Earth. May hahanda lang sila ni Parker para sa anumang bagay dahil ang Earth ay ganap na nabuklod. Sir, maraming banal na Diyos ang pumasok sa Earth. At ngayon tayo, kapag nakipag-away tayo, malalagay ba sa panganib ang Earth o mawawasak ba talaga ito? Biglang tanong ni Dustin kay Parker. Sa katunayan, matagal nang pinag-iisipan ni Dustin ang tanong na ito at hindi niya napigilan ang sarili na magtanong. Well, sa ganitong sitwasyon, talagang nasa malaking panganib ang Earth. Sumili ang pagsimangot sa mukha ni Parker pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Is there a way we can save Earth? Sir, I would hate to see it was destroyed. Pakiusap ni Dustin habang nakatitig kay Parker. Sa totoo lang, ayaw ni Dustin na makitang masangkot ang Earth. Maraming mga banal na Diyos ang dumagsa sa Earth at sa sandaling nagsimula silang makipaglaban sa isa't isa dahil sa masamang sanggol. Ito ay magsasad ng kapahamakan para sa lahat ng mga nilalang sa Earth at maging sa Earth mismo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga naninirahan sa Earth ngayon ay mga mortal. Halos mga langgam sila sa harap ng mga banal na Diyos. I'm assuming na walang mapipili ng laban bago lumabas ang masamang sanggol dahil ayaw nilang alertuhan ito. Gayunpaman, kapag ipinanganak ang masamang sanggol, magkakaroon ng matinding labanan. Kapag nangyari iyon, tiyak na ang Earth ay magdusa. Wala akong magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga si Parker at sinubukang iwasan ang mabigat na tingin ni Dustin. Napuno ng kalungkutan si Dustin sa kumpirmasyon ng kanyang mga takot. Mukhang mapahamak na talaga ang Earth sa pagkakataong ito. Naisip niya sa sarili. Sa sandaling iyon, nagpakita si Santos at humakbang papunta kay Dustin. Dustin. Ang malakas niyang boses ay napalingon sa lahat. Nanirahan ako sa Earth ng ilang panahon.
Kaya pamilyar ako sa terrain. Sa katunayan, ang Earth exploring technique sa 3,000 malaki at maliit na universo ay mula sa Earth. Ang Earth exploring technique ay binuo mula sa parehong isa na umiiral sa Earth. Ang Earth ay isang tunay na kamangha-manghang lugar. Minsan sinabi sa akin ng aking Panginoon noon na mayroong sirang natural na hanay ng elemento sa Earth. Maging ang aking amo ay hindi mo ari. Dustin, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa array na iyon. Kapag tumuntong ka sa Earth, hanapin ito at subukang i-activate ito. Kapag nagawa mo na, protektahan ng array ang Earth. Hinala ng aking master na ang array na ito ay itinakda ng isang tunay na master na katutubo sa Earth. At ang array ay ginamit para protektahan ang Earth at ang mga nilalang sa loob nito. Paliwanag ni Santos. Talaga, kahanga-hanga iyon. Pinaliwanagan ni Joy ang mukha ni Dustin habang nakalawit ang pag-asa sa kanyang harapan. Sa kabilang banda, nabigla rin siya. Isa si Santos sa pinakatanyag na nilalang sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Walang duda na ang Panginoon ni Santos dapat ay mas magaling sa Earth exploring technique kaysa sa kanya. Kung kahit ang master ni Santos ay hindi magawa ang sirang natural element array, magiging mahirap para kay Dustin na isipin kung gaano katalino ang array gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nagpadala si Santos ng mensahe sa Soul Sea ng Dustin. Ito ay tungkol sa sirang natural na hanay ng elemento sa Earth. Talagang matagal na akong hindi nakabalik sa Earth. Miss na miss ko na. Taga-Earth talaga ang master ko. Noong nandoon ako, natutunan ko sa kanya ang Earth exploring technique. Naglakad ako sa mga kalye at lane papasok. Ang mortal na mundo. Naghahanap ng mga bahay na may magandang kapalaran at pagpili ng magagandang araw para sa iba. Sa ngayon, nasa akin ang pinakamagandang alaala ng aking buhay sa panahong iyon. Sa kasamaang palad, ang panahong iyon ay nawala ng tuluyan. At ang aking Panginoon ay matagal nang nawawala. Ay ang bawat Earthmaster ay nakatakdang magkaroon ng isang kalunos-lunos na wakas. Nakakalungkot. Bamantong hininga si Santos. Tumingin siya sa Yellow Cosmos. Inaalala ang nakaraan. So are you saying that my Grandmaster is really a man from Earth? Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa narinig. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong nakaraan si Santos. Master! Master! Ilang beses tinawagan ni Dustin si Santos. Ngunit hindi ito sumasagot. Nakatitig lang siya sa Yellow Cosmos. Walang focus sa mga mata. Hindi nakaimik si Dustin. Tila naanod na naman sa isip niya si Santos. Well, pwede kang pumasok sa teleportation channel. Itinuro ni Althea ang space teleportation channel na nasa harapan niya. Inabot ng 2 araw para kay Parker, Althea at sa iba pang mga Divine God ang pagtatayo ng space teleportation channel. Ito ay mukhang medyo kahanga-hanga. Dahil sa limitadong oras na kinuha upang maitayo ito. Walang pag-aalinlangan. Pumasok si Dustin at ang 9 na iba pang mga batang banal na Diyos sa teleportation channel. Kanina pa nila ito inaabangan. Maya-maya, tumayo silang lahat at tumingin sa paligid. Biglang, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatayo sa isang malawak na mabituing kalangitan. The Yellow Cosmos. I'm back. Halos magsalita si Dustin. Si Dustin ay pamilyar sa cosmos na ito. Kanina pa siya nandito at medyo matagal din dito. Dumaan siya sa mga hamon at nakilala ang parehong kamangha-manghang at nakakatakot na mga nilalang sa cosmos na ito. Nagkaroon din siya ng ilang mga kaibigan. Maraming matingkad na bituin sa langit. Siksikan at umaabot hanggang sa dulo ng kalangitan na hindi nakikita ng mata. Mayroong hindi mabilang na mga kalawakan. Kumikinang na parang mga matingkad na laso ng jade. Halos bawat kalawakan ay isang kumpol ng bituin. Sa bawat kumpol ng bituin, maraming bituin. Ito ang natatanging katangian ng Yellow Cosmos. Sa pangkalahatan, sa bawat cosmos, natural na mayroong mga mundo at bituin kung saan naninirahan ang mga nilalang. Ang mundo ay isang independenteng espasyo na nakabalot sa loob ng maraming hadlang sa kalawakan. To put it bluntly, para itong bahay. Ang isang halimbawa ay ang Immortal End World kung saan nakatira noon si Dustin.
At ang isang bituin, syempre, ay tumutukoy sa isang planeta. Ito ay napakadaling maunawaan. Ang isang halimbawa ay ang Earth na isang planeta kung saan nakatira ang maraming nilalang. Sa katunayan, karamihan sa mga universo doon ay pangunahing binubuo ng mga mundo. Gayunpaman, ang Yellow Cosmos ay binubuo ng mga bituin sa halip na mga mundo. Bilang resulta, ang buong San Sinukob ay napuno ng mga nagniningning na bituin na may iba't ibang intensidad. Ito ang natatanging katangian ng Yellow Cosmos. Ngayon nakatayo doon si Dustin na may luha sa buong mukha. Dahil ang pakiramdam na ito ay napaka-pamilyar, homey at komportable, kung maaari lang niyang piliin na manatili dito habang buhay. Noong nakaraan, noong naninirahan pa si Dustin sa Earth, madalas siyang tumangala sa mabituing kalangitan sa gabi, na binibilang ang pinakamaraming nagniningning na. Hiyas hanggat kaya niya. Isa ito sa mga mahalagang alaala ni Dustin. Tumingin ka dyan. Nandito rin ang mga lahi ng hayop. Biglang sumigaw si Tyrone sa mahinang boses habang nakaturo sa direksyon ng tila kaguluhan. Napatingin ang lahat sa tinuro niya. Gaya ng inaasahan. Malayo sa kanila, ang malademonyong aura ay pumailang lang sa langit at binaluktot ng batas ng demonyo ang espasyo sa paligid nito. 10 demonyong ulap ang mabilis na gumagalaw. Damn it, nandito rin si Ace. Mukhang ayaw niyang sumuko matapos mabigang magtatag ng isang contractual relationship sa masamang baby last time. Nagulat si Dustin. Ang huling taong inaasahan niyang makikita sa Yellow Cosmos ay si Ace. Hindi naman mahina si Ace. Noong nakaraang pagkakataon, nakilala ni Dustin si Ace ng harapan at alam niyang ang kanyang lakas ay malapit sa isang premium grade na Diyos na Diyos. Talagang napakalakas niya. Ang pagkakita kay Ace ay nakaramdam siya ng matinding stress. Bukod kay Ace, ang iba pang 9 na batang hayop ay nakakatakot din. Mukhang hindi sapat ang kapangyarihan natin. Sa ngayon, pinagmasdan ni Dustin at sinubukang isa-isang eye scan at pag-aralan ang mga binatang halimaw na iyon. Hindi niya maiwasang mapakunot noo sa kanyang naramdaman. May ibang grupo doon, sabi ni Ingram. Sa ibang direksyon, bilyon-bilyong milya ang layo. May 10 iba pang figure na nagpapalabas ng nakakatakot na presyon ng enerhiya. Galing sila sa underworld. Tiningnan silang mabuti ni Dustin at nagulat. Ang langit ay napuno ng corpse miasma na nagmumula sa mga figure na iyon. Hindi mahirap sabihin na sila ay mula sa underworld. May pangatlong grupo, bulalas ng isang batang preliminary grade na banal na Diyos sa tabi ni Dustin. Napatingin ang lahat sa direksyong iyon at nalaman na mayroon ng 10 figure na may pambihirang lakas na nakakagigil. Ang bawat isa sa kanila ay napakalabo at misteryoso. Mukhang may 4 na grupo. Kasama kami, na pumasok sa Yellow Cosmos at gustong agawin ang masamang sanggol. Sabi ni Ingram, I am concerned that among the 4 groups, we are the weakest. Napabuntong hininga si Tyrone. Natahimik ang lahat. Nag-iisip sa sinabi niya. Nagdulot ito ng takot sa kanilang mga puso dahil ito ay totoo. Upang hatulan mula sa kanilang mga aura. Ang mga tao ng lahi ng hayop. Ang mga tao mula sa underworld at ang mga mahiwagang taong iyon ay napakalakas. Sa 4 na grupo. Ang mga tao sa lahi ng hayop ang pinakamalakas. Ang kanilang mga demonyong aura ay pumailang lang sa kalangitan. Nanginginig ng hindi bababa sa buong universo. Sa paghahambing, ang koponan ni Dustin ay tila mas mahina. Bigla silang namutla at na-stress. Huwag kayong matakot, lahat. Hindi na kailangang magkusa para labanan sila. Sa ngayon, maging low profile muna tayo. Ang pinakamagandang gawin ay hayaan ang 3 grupo na maglaban hanggang sa sila ay mapagod. Kung swertehin tayo, kahit isang grupo lang ang tuluyang maalis, doon natin sinasamantala ang sitwasyon at biglang gagawa ng paraan. Sinubukan ni Dustin na hikayatin ang kanyang koponan. Oo, tama ka, Dustin. Ikaw ang pinakamahusay sa taktika na ito. Nabalitaan ko mula kay Master Otis na pinamunuan mo ang isang koponan sa Fallen Divine Valley. Sa wakas, ang iyong koponan ay naging pinakamakapangyarihan sa buong larangan ng digmaan gamit ang discarding ito. Sabi ni Tyrone. Dustin.
Umaasa kami sa iyo at hahayaan kang mamuno sa amin. Makikinig kami sa iyo, sabi ni Ingram. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ang pinakasikat na magsasaka sa lahat ng mga Diyos ng liwanag. Maging sina Parker at Althea ay mataas ang tingin sa kanya. Kaya naman, lahat ay handang pangunahan ni Dustin. Well, dun muna tayo sa Earth, sabi ni Dustin. Pinangunahan ni Dustin ang grupo na lumipat patungo sa Earth gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Ang espiritual na enerhiya at lahat ng mga batas sa Yellow Cosmos ay naubos o hindi kumpleto. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming mga martial arts inheritance na matatagpuan dito. Dahil ang Cosmos ay dating napakaluwalhati sa mga tuntunin ng paglilinang. Kaya naman sa kabila ng kasalukuyang kalagayan nito, marami pa ring mga magsasaka ang nakatago sa lugar na ito. Kaya naman, sa lalong madaling panahon, sa mabituing kalangitan ng universo, naramdaman ng ilang lokal na magsasaka ang mga nanghihimasok at sunod-sunod na lumitaw upang siyasatin ang bagay na iyon. Sino ka? Mukhang hindi ka taga rito. Pinigilan ng ilang matatandang lalaki ang 10 kabataang magsasaka ng lahi ng hayop sa mabituing kalangitan at tinanong ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang lokal na matatandang ito ay pawang mga tunay na immortal. At likas nilang alam na ang mga kabataang ito ay makapangyarihang mga lalaki. Hindi nila maisip ang eksaktong antas ng lakas ng mga magsasaka na ito mula sa lahi ng hayop. Ibig sabihin na ang mga matatandang ito ay hindi sapat na makapangyarihan kumpara sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit naging alerto ang mga matatanda. Wala ka bang dila? Magpakita ka ng ugali sa mga nakatatanda at sagutin mo kami. Sabi ng isa sa mga matatanda, na sinusubukang huwag manginig. Ang mga Moldite na uod na ito ay nagsisikap na magmukhang matataas at makapangyarihan. Huwag mong harangin ang aming daan. Kayong mga basura. Biglang, isang demonyong kamay na may napakalaking enerhiya ang lumitaw sa itaas ng mga ulo ng matatandang lalaki at sumugod sa kanila ng napakabilis. Damn it, takbo! Ang mga matatanda mula sa kalapit na kumpol ng bituin ay nagulat sa biglaang marahas na pag-atake mula sa isa sa mga tagalabas. Agad nilang naramdaman kung gaano kalakas ang pag-atake. Kaya mabilis silang tumalikod at sinubukang makatakas. Gayunpaman, hindi sila naging mabilis. Sa isang malakas na putok, ang malaking demonyong kamay ay dumurog sa kanilang lahat na parang mga hindi gaanong kabuluhang insekto. Nagginawa silang maraming puddles ng dugo sa isang iglap. Ang cosmos ay may natuyong espiritual na enerhiya at hindi kumpletong mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Maniniwala ka ba na ang mga uod na iyon ay nagawa pa ring magtanim dito? Well, iyon ay talagang isang sorpresa. Ang mga magsasaka mula sa lahi ng hayop ay humagalpak sa tawa nang umalis sila sa lugar. Bukod sa mga magsasaka ng lahi ng hayop, ang iba pang 3 pangkat ng mga mandirigma na pumunta sa Yellow Cosmos ay nakatagpo din ng maraming lokal na magsasaka sa lugar. Ang mga mandirigma ng Underworld at ang iba pang grupo ng mga misteryosong mandirigma ay nasa isang killing spree. Sa tuwing makakatagpo sila ng mga lokal na magsasaka ng Yellow Cosmos, papatayin nila sila ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang mga lokal ay walang pagnanais na labanan sila. Sa makatuwid, ang araw na ito ay minarkahan ang isang madilim at madugong kaganapan para sa mga lokal na magsasaka ng Yellow Cosmos. Malaking bilang ng mga magsasaka ang kinatay sa iba't ibang lugar kung saan dumaan ang mga grupong ito ng mga mandirigma. Nang makita ang malupit na eksena, nagalit si Dustin at agad na nagpasya na kailangan niyang kumilos. Si Dustin ay talagang mahilig sa Yellow Cosmos dahil ito ang kanyang bayan. Naunawaan niya na sa panahong ito, limitado lamang ang bilang ng mga magsasaka sa Yellow Cosmos at sila ay medyo mahina. Kaya, kung makatagpo nila ang unang 3 pangkat ng mga mandirigma, ang kanilang kamatayan ay hindi maiiwasan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, inihatid niya ang isang grupo ng mga alipin palabas ng Slave Tower. Ipaalam sa lahat ng mga magsasaka sa Cosmos na ito na magtago ng mabuti. Ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib sa oras na ito. Utos ni Dustin.
Ang lahat ng mga aliping ito ay nasa banal na kaharian. Noong nakaraan, nagawang supila ni Dustin ang libo-libong mga master ng Divine Realm at ginawa silang mga alipin. Ang mga ito ay medyo kapaki-pakinabang noon. Ngunit habang ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, hindi siya nakahanap ng mga pagkakataon upang magamit. Sila pa, sa makatuwid, itinago lamang sila sa Slave Tower sa lahat ng oras na ito. Oo, Master. Mabilis na kumalat ang libo-libong mga alipin ng Divine Realm nang matanggap nila ang kanilang mga order mula kay Dustin. Sa ngayon, ito lang ang magagawa ko para sa lugar na ito. Pasulyap-sulyap sa maganda at tila walang katapusang mabituing kalangitan sa kanyang harapan. Hindi napigilan ni Dustin na mapabuntong hininga. Dustin, I didn't know that you had strong affection to this place. Sabi ni Ingram habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Dustin. Well, inosente ang mga nilalang sa lugar na ito. Ayoko lang makakita ng walang kwentang pagdanak ng dugo kung mapipigilan lang. Sagot ni Dustin. Sige, settled na yan. Let's go. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Dustin ang panghuling grupo at nagtungo sa Earth. Ilang sandali pa. Sinalubong si Dustin at ang kanyang mga tauhan ng patay na katahimikan sa universo na nasa harapan nila. Ang lugar ay tiwangwang at walang nilalang na makikita kahit saan. Ito na, nakarating na tayo sa periphery ng Earth. Ilang arrays ang naghihintay sa atin pati na ang lahat ng uri ng mapanganib na sitwasyon. Pero kapag nalampasan na natin ang lugar na ito, makapasok na tayo sa star cluster kung saan matatagpuan ang Earth. Paliwanag ni Dustin. Sa kanila, minsan na siyang bumalik sa Earth. Kaya naman, pamilyar siya sa dapat nilang pagdaanan. Pagkatapos, naglabas si Dustin ng space ring na ibinigay sa kanya ni Parker bago sila umalis. Sa loob ng singsing ay ilang rune. Ipinagkatiwala sila sa Dustin upang mabypass nila ang mga arrays at iba pang mga hadlang na pumipigil sa kanila na madaling maabot ang Earth. Inilabas ni Dustin ang lahat ng rune habang kinokontrol niya ang mga ito sa kanyang isip. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. At lahat sila ay mukhang makapangyarihan. Boom! Ang bawat rune ay naisaaktibo sa isang iglap at sumabog pasulong. Ang mga agos ng marilag na enerhiya ay sumambulat, na nagdulot ng nakabubulag na mga banal na ilaw. Ang mga ilaw na ito ay nagtipon at nabuo sa isang nakakatakot na haligi ng enerhiya. Umaatake pasulong at nagbibigay daan. Boom! Sa biglaang pagsiklab ng napakalaking banal na enerhiya, ang buong Yellow Cosmos ay nanginig ng husto. Pagkatapos, isang teleportation channel ang lumitaw sa kawalan sa unahan. Dumiretso ang channel na ito sa star cluster kung saan nakalagay ang Earth. Halos magkasabay na narinig ng grupo ni Dustin ang malalakas na putok na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Boom! 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 Tatlong sunod-sunod na pagsabog ng enerhiya na nakakawasak sa langit ang sunod-sunod. Ang mga ito ay nagpanginig ng Yellow Cosmos ng mas marahas, na nakakatakot sa lahat ng mga nilalang sa bawat sulok. Tila, ito ay nagmula sa iba pang tatlong grupo na sinusubukan ding basagin ang mga seal na inilagay sa paligid ng kumpol ng bituin kung saan maaari nilang mahanap ang Earth. Pero na, hindi pinansin ni Dustin ang ibang grupo at nagtungo sa teleportation passage. Lahat ng iba pa niyang kasama ay mabilis na sumunod sa kanya sa likod. Pagpasok nila sa teleportation channel, dumaan sila sa mabibigat na seal na nagbabantay sa star cluster, sa malalakas na rune na ipinagkaloob sa kanila ni Parker. Nalampasan nila ang lahat ng mga mapanganib na sitwasyon na dapat naghihintay sa kanila. Nakalabas na tayo sa wakas. Sa wakas, nakahinga naman ng maluwag ang lahat na nakadaan sila ng ligtas. At ngayon, sa harapan nila, isang nakasisilaw na mabituing kalangitan ang sumaubong sa kanila. Mabuti ito, hindi ako sumailalim sa regression sa pagkakataong ito. Napaisip si Dustin habang palihim niyang tinitingnan ang kanyang cultivation base. Sa huling pagkakataon na siya ay bumalik sa Earth, siya ay regressed sa sandaling siya ay pumasok sa star cluster, na ang kanyang lakas ay nabawasan sa antas ng isang Earth Realm Warrior lamang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito,
Isa na siyang banal na Diyos at nagkaroon ng mga kahanga-hangang tagumpay sa mga batas ng langit at lupa. Kaya, ang batas ng kaayusan sa mundong ito ay wala nang magagawa kay Dustin. At nagawa niyang labanan ang regression. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, makakayanan niya ang pinakamataas na kapangyarihan ng langit at lupa. Lalo na sa mga ganitong kaso na ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay hindi kumpleto at ang espiritual na enerhiya ay naubos na. Hindi ito makakaapekto sa mga nilalang na parang Diyos tulad ni Dustin at ng iba pa. Yung magandang asul na planeta na makikita mo ay Earth. Sabi ni Dustin habang nakaturo sa malayo. Wow! Ang ganda talaga. Parang isang perpektong globo ng Sephiroth. Bulong ng dalawang babaeng preliminary grade divine god sa isa't isa. Sa pagtingin mula sa malayo. Ang asul na planeta ay nagniningning na may kristal na liwanag at lahat ng nakakita nito ay naisip na ito ay kahanga-hanga. Sige, tara na dun. Itinuon ni Dustin ang kanyang mga mata sa planeta at humakbang patungo dito. Sa ilang sandali, pumasok sila sa Milky Way Galaxy. At pagkatapos ay ang solar system. Dumaan sila sa iba't ibang planeta tulad ng Uranus, Jupiter, Mars, at Venus. Kilala silang lahat ni Dustin dahil minsan siyang nanatili sa Earth bago siya muling isilang sa Prime Marshall World. Tiyak na kawili-wili ang higanting bituin na iyon. Ang ibabaw nito ay patuloy na nasusunog at naglalabas ng napakataas na temperatura. Sabi ng isa sa mga babaeng preliminary grade na banal na Diyos habang nakaturo siya sa araw. Nilinggan ni Dustin ang ulo niya. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng naglalagablab na apoy, na tumaas sa espasyo sa paligid nito. Bahagyang nagninangas at nasira ang nakapalibot na. Walang laman. Tama ka. Medyo komplikado ang bituin na ito. Sa hitsura nito, tiyak na ito ay nasusunog sa hindi mabilang na mga taon. Ito ay dapat na naglalaman ng isang kamangha-manghang dami ng enerhiya. Haka-haka ni Tyrone habang siya ay pumunta sa tabi ni Dustin. That star is called the Sun. Compared to the stars that we usually know, it does look a little mysterious. But for the people in this solar system, normal na bagay lang ang structure at appearance ng star na ito. Paliwanag ni Dustin. The last time that he came back, mahina pa rin si Dustin. Kaya, wala siyang makitang espesyal tungkol sa bituin na ito. Gayunpaman, ngayong isa na siyang banal na Diyos. Naisip niya ang itinuro ni Tyrone kanina. Nararamdaman na niya ngayon na may palpitating aura na naglalabas mula sa kaibuturan nito. Sandali lang. Mayroon bang hindi masasabing misteryo na bumabalot sa araw? Napaisip si Dustin habang mataman itong tinitigan. Agad na nabulabog ang pamamasyal ng lahat nang mapansin nilang nabaluktot ang kawalan mula sa malayo. Shoop, shoop, shoop. Mula sa tatlong magkakaibang lokasyon. Sunod-sunod na pumasok ang mga grupo ng mga mandirigma sa solar system. Hoy, Dustin! Anong ginagawa mo dito? Mas lalo mo pang guguluhin. Si Ace naman ang biglang sumigaw nang makita niya si Dustin. Pinamunuan niya ang grupo ng mga batang mandirigma mula sa lahi ng hayop. Ha! Hindi ko akalain na ang mga Diyos ng liwanag ay magpapadala ng ganoong grupo ng basura sa lugar na ito. Parang pinadala kayong lahat ng mga nakatataas dito para mamatay. Isa pang boses ang tumunog sa mapanukso at malamig na tono. Ang ibang grupong ito ay may mga miyembrong nanggagaling sa nakamamatay na corpse misma. Tila, sila ay mula sa underworld.